Magandang buhay sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga kasupporters. Muli, nandito naman po tayo ngayon sa ating palatuntunan na aking pinamagatang ating balikan ang nakaraan, na kung saan dito po ninyo mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. Pero syempre, bago po natin ito umpisahan, big shout out sa ating Team Kapuso na nandyan po ang ating founder, Ma'am Jane. Nandyan po ang ating Ma'am Christy Alforte, kapatid Miss Thor TV, Sir Freddy, Ma'am Nelia, Sam TV, Marie, kapatid Irene, kapatid Arnel Plaza, at syempre sa lahat po ng Team Kapuso, sa walang sawang suporta po ninyo dito sa ating palatuntunan. At syempre, babatiin ko rin po ang aking kasamahan dito sa bahay, isang vlogger, Pinoy Firearms Instructor by Elmer Pilorin. At syempre sa aking isa pang kaibigan na nasa Batangas, Sir Erwin Panganiban. At si kapatid ROC Out of the Box. At syempre nandyan si Ate Josie Tixon. At ngayon, atin na pong umpisahan ang kwento ng ating kaibigan na shinare po sa atin. Dear Kuya Kalbo, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Vince. Kuya, nais ko rin pong mag-share ng aking kwento ng buhay. Naway mapulutan ng aral sa mga taong marunong magmahal at marunong magpatawad. Kuya, kami po ay isang pobre. Pero kahit papaano, ako po'y nakapagtapos sa pag-aaral ng high school. Hindi na po ako nakapagtapos sa aking kolehiyo dahil sa hirap ng buhay ng aking mga magulang. Kaya ako'y nakapagtrabaho bilang isang kargador ng bigas sa isang malaking pamilihan sa palengke. Pero nung high school ako, kuya, meron akong naging isang classmate na itago na lamang po natin sa pangalang Lina. Meron po silang kaya sa buhay, kuya. Sa totoo lang po, nagkaroon kami ng relasyon ni Lina nung kami pa'y high school, kuya. Hanggat sa kalaunan, siya po ay nakapagtapos sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. At nagkita kami sa palengke, kuya. At doon nanumbalik ulit ang aming pagtitinginan sa isa't isa. Mabait si Lina, kuya. Hindi niya tinitingnan kung ano ang trabaho ko. Totoo ang aming pagmamahalan, kuya, ni Lina. Pero ayaw ng kanyang mga magulang ang tulad kong isang kargador ng bigas sa palengke.
Kaya patago kami lagi ni Lina pag kami nagkikita. Kuya, isang bises, may nangyari sa amin ni Lina. Ang isang gawain lamang ng mag-asawa. At dahil doon, kuya, ayaw nang umuwi ni Lina sa kanilang bahay. Gusto niya akong kasama lagi. At ang problema, nalaman ng kanyang mga magulang. Una pumunta ang kanyang mga magulang sa amin, kuya. Pilit pinapauwi si Lina sa kanila. At doon, sinabi mismo niya sa akin ng kanyang mga magulang na ayaw nilang mapunta si Lina sa akin. Dahil ano daw ang ibubuhay ko sa kanilang anak. At ang anak nila ay sanay sa masaganang buhay. Pero ayaw sumama ni Lina, kuya, sa kaniyang mga magulang. Kahit pinakiusapan na siya at kinausap ng mga magulang ni Lina ang aking mga magulang. Pero sabi ng aking mama at papa, ano ang magagawa nila? Ayaw sumama sa kanila ang kanilang anak. Kaya akala ko naman, kuya, natapos na iyon. Laking gulat ko kinabukasan. Bumalik ang mga magulang ni Lina. May kasama ng mga pulis. At doon, may warrant of arrest ako. Kinasuhan nila ako ng rape. At hindi pa sila nasiyahan, kuya. Dinagdagan pa nila ng kidnapping. At hindi na nakapaliwanag ang mga magulang ko, maging ako man, kuya. Dahil doon, pinusasan agad ako. At dinala agad si Lina ng kanyang mga magulang, pilit na hinila pauwi. Pagdating ko sa police station, kuya, diretso ako sa kulungan. Grabe, kuya, ang naranasan ko doon. Wala naman akong kasalanan kung hindi umibig lang ang puso ko. At nagmamahalan kami ni Lina. At alam mo po ba na dahil doon, ang nanay ko, kuya, ay nag-alala sa akin. At dahil mahirap lang kami, matagal, kuya, nanalitis ang kaso ko. Sa totoo lang. Sa sobrang problema ng aking mama, kuya. Sa sobrang stress, nagkasakit siya. At ang masakla pa nito, namatay siya, kuya.
Napakalungkot ko sa kulungan noon. Hindi man lang ako makalabas. Kaya hinatid sa huling hantungan ng aking nanay. Nawala ako. Hanggat sa nilitis na ang aking kaso, kuya. At doon, nakaupo si Lina dahil tinatanong siya ng aking attorney. Pero nakita ko si Lina, kuya, tumutulo ang luha habang tinitingnan siya ng kanyang mga magulang at para bang tinuturuan na magsinungaling siya para ako ay makulong. Pero nung magsalita na si Lina, kuya, sinabi niya ang katotohanan na walang nangyaring rape sa kanya at walang nangyaring kidnapping. Dahil kusa siyang sumama sa akin dahil mahal niya ako at nagmamahalan kaming dalawa. At dahil doon, kuya, naabsuelto ako. At sa galit ng mga magulang ni Lina, hinila siya palabas. Nagalit na galit ang kanyang mga magulang. At doon, kuya, para akong nabunutan ng tinik. Pero kahit ganun pa man, napakalungkot ko. Dahil pag uwi ko ng bahay, wala na ang aking nanay. At simula din noon, kuya, hindi na kami nagkita ni Lina pa. Lumayo na sila ng kanyang mga magulang. Dahil doon, nagsimula ulit ako sa aking buhay. Mabuti na lamang, tinanggap ulit ako sa aking pinagtatrabahuhan kahit galing ako sa kulungan. Dahil alam naman nila ang istorya na wala talaga akong kasalanan. Dalawang taon nang nakalipas, kuya, may nakilala ako na isang babae na itago na lamang natin sa pangalang Grace. Niligawan ko si Grace hanggat sa sinagot ako. Dahil doon, kuya, hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Dahil gusto ko nang makasama si Grace sa buhay ko. At awa ng Panginoon, kuya, pumayag si Grace na magsama kami. Masaya kaming nagsasama, kuya, ni Grace. Wala siyang trabaho. Nasa bahay lang siya. At ako lang ang nagtatrabaho. Pero okay naman, kuya, ang aming pagsasama. Sapat naman ang aking kinikita para sa aming dalawa.
umabot ng 7 buwan ng aming pagsasama, Kuya. Pag-uwi ko ng bahay, wala na si Grace. Wala na rin ang kanyang mga gamit. Iniwan ako ni Grace, Kuya. At nalaman ko na sumama siya sa dati niyang boyfriend. Doon naman nagsimula ulit ang aking kalungkutan, Kuya. Dahil doon, para mawala ang aking lungkot sa buhay, pinasok ko ang alak, Kuya. Nagpakalunod ako ng alak. Dahil para makalimutan ko ang sakit na aking naranasan. Pero makaraan ang 6 na buwan, Kuya, bumalik si Grace ng bahay. Nagmakaawa siya. Natanggapin ko daw siya. Dahil hindi niya na nakayanan ang kanyang sinamahan. Dahil binubugbog daw siya. At minsan, hirap pa ang pagkain. Alam mo, Kuya Kalbo, nang makita ko ulit si Grace, dahil sa pagmamahal ko sa kanya, tinanggap ko siya. Ganon ko kasi kamahal si Grace, Kuya. At doon, binago ko ang aking buhay ulit. Pero may inamin si Grace, Kuya, na buntis siya. Pero para sa akin, wala sa akin yun, Kuya. Ang mahalaga, mahal ko si Grace. Kaya tinanggap ko siya. Kahit buntis siya. At sabi ko, kaya kong akuin at ako ang maging tatay ng kanyang pinagbubuntis. Basta, ayusin lang niya ang kanyang buhay ulit. Kung gusto niya, magtiis lang siya kung anong meron ako. Pero kaya ko silang buhayin kung sakaling manatili siya sa buhay ko. Ganon ko kamahal si Grace, Kuya. Kaya dahil doon, niyakap ako ng mahigpit ni Grace. At nagpasalamat siya at hindi na raw niya uulitin pa ang kanyang ginawa. Hanggat sa pinanganak niya, Kuya, ang isang batang babae. Napakaganda ng babaeng bata, Kuya. Kaya natuwa na rin ako. Tuwang-tuwa ako nang makita ko ang bata. At dahil doon,
Nagpursige ako magtrabaho, kuya. At kumukuha pa ako ng sideline para matustusan ko si Grace at ang bata. Pero kuya, malaking gulat ko nang mabinat si Grace. Dinala ko agad siya sa ospital. Dahil grabe, ang dugo na lumalabas sa kanya. Malaking lungkot ko noon, kuya, nang malaman ko nang malagutan ng hininga si Grace. Hindi na niya kinaya, kuya. Doon na naman nagsimula ang aking kalungkutan. Pero nilakasan ko ang aking loob dahil ang bata nasa sa akin. Kaya kinaya ko mag-isa na buhayin ang bata, kuya. At dahil doon, nag-focus ako sa buhay para mapalaki ko at mapaaral ang bata na iniwan ni Grace sa akin. Yun na lang ang alaala niya na iniwan sa akin. Kaya pinangako ko na pagtatapusin ko ng pag-aaral ang bata. Kahit isa akong kargador ng bigas. Kakayanin ko. At ngayon, kuya, hindi na ako naghanap pa ng mamahalin ko. Dahil ang focus ko ay pagtapusin sa pag-aaral ang bata. At ngayon, kuya, third year college na po ang anak ko. Isang taon na lang, magtatapos na siya bilang isang commerce. Kuya, hanggang dito na lang. Naway nagustuhan po ninyo ang kwento na aking na-share sa inyo. Maraming salamat po dito sa iyong palatuntunan. Sana marami pang magpadala ng kanilang mga kwento ng buhay. At lagi ako nakikinig dito sa iyong palatuntunan. Kuya, hanggang dito na lang. Lubos na gumagalang. Vince.
Sir Vince, maraming salamat po sa napakagandang kwento na iyong na-share dito sa ating palatuntunan. Kwento na mapulutan nga ng aral. Ang mapulot dito, ang tunay na pagmamahal ay hindi mapapantayan. Kahit ano pa man ang mga nakaraan, pagmahal mo ang isang tao, tatanggapin mo ng buong buo. Kahit niloko ka minsan. Yan ang nakuha namin na aral, Sir Vince. Yung tong pagmamahal. Dahil dyan, ikaw ay nagpatawad kay Ma'am Grace. At hindi lang yan, hindi mo pinabayaan ang hindi mo anak, pero itinuring mo siya na iyong sariling anak. At malapit na siyang matapos sa kanyang pag-aaral. Congratulations in advance po, Sir Vince. At napakabait na tao mo. Hayaan mo. Baka may darating pa na panibagong pag-ibig para sa'yo. Basta wag mo lang isarado ang puso mo. Dahil ikaw ang taong tapat umibig at totoo. Muli, maraming salamat po sa iyong napakagandang kwento. Mga kaibigan, ano po ang masasabi po ninyo sa kwento ni Sir Vince na ibinigay po dito sa atin? Mag-comment at syempre, i-share na yan. Malay po natin, isa sa inyong mga kaibigan ay magpadala ng kwento ng buhay. At syempre, sa hindi pa nakasubscribe sa aking channel, nawin niyo po akong isubscribe at i-share. At syempre, mag-comment. Maraming salamat sa Team Kapuso at sa lahat ng mga team na dumadalaw dito after ng ating premiere. At pagpasensyahan niyo po ako nung nakaraang premiere. Wala po ako. Sorry po. Dahil galing po ako ng palengke, hindi umabot. Kasi malayo po ang bilihan ng isda. Kaya maraming salamat pong muli sa inyo. Muli, ako'y nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta dito sa aking channel. Muli, ito nga po pala si Junsai Bird, ang laging nagsasabing, God bless us all.